Opisyal nang sumiklab ang digmaan ng kartel at nag-aalab ang mga kalsada ng Mexico. Matagal namuno si Al Mencho sa pinakamabangis na imperyo ng krimen sa bansa na walang takot sa batas. Pero bigla itong nagtapos sa marahas na paraan. Kahapon, naglunsad ng malaking operasyon sa Jalisco ang espesyal na puwersa ng Mexico laban sa CNG, ang Jalisco New Generation Cartel. At leader nitong si Al Mencho, sabi ng pamahalaan ng Mexico, habang raid, inatake ang mga sundalo kaya gumanti sila ng putok. May ilang napatay mula sa kartel, malubhang nasugatan si Al Mencho at dinala sa ospital sa lungsod ng Mexico gamit ang helicopter. Ngunit namatay siya sa biyahe. 2 pa ang namatay at 2 miyembro ng kartel ang naaresto. Mabibigat na sandata tulad ng mga rocket, armored na sasakyan, at kagamitang pangmilitar ang nasamsam. Sa operasyon, 3 sundalong Mexicano ang nasugatan at ginagamot sa ospital. Sa kabutihang palad, walang namatay sa panig ng gobyerno. Sa katunayan, mayroon tayong video clip ng isang sundalong Mexicano na pinaniniwalaang mula sa operasyong ito. Pakinggan natin. Tingnan mo, Yung lintik na bala na ipit dito mismo, hayop ka. Halos tinapos na ako nito, kita mo? Oo. Talagang pinakain nila ako ng bala, pare. Nabitawan mo ba? Oo, pare, tinapon ko yun. Grabe, pare. Malaki ang papel ng US sa operasyong ito, kahit na opisyal itong operasyong Mexicano. Mamaya, pag-uusapan natin kung ano ang ibinigay ng US. Una, dapat mong maintindihan kung sino siya. Si Al Mencho ay hindi lang leader ng kartel, kundi pinakahinahanap na drug trafficker sa mundo. Nag-alok ang Estados Unidos ng $15 milyong at dagdag na 20 milyon mula sa Mexico para sa kanyang pagkakahuli. Iyan ay $35 milyong na pinagsama. Mas mataas pa kaysa sa kahit anong terorista, war criminal o iba pang tao sa mundo. Simple lang ang dahilan nito. Siya ang pangunahing supplier ng cocaine sa Estados Unidos. Hindi biro ang epekto nito sa ekonomiya ng Miami ngayong wala na siya. Dito nagsisimula ang pagiging interesante ng lahat. Bilang binatilyo, iligal na pumasok si Al Mencho sa Estados Unidos. Nanatili siya sa bansa ng ilang panahon. Ngunit siya ay naaresto noong unang bahagi ng dekada 90 dahil sa mga kasong may kinalaman sa droga at ipinadeport pabalik sa Mexico. Nakakagulat, pagkatapos niyang bumalik, naging pulis pa siya ng maikling panahon. Oo, pulis talaga. Pero pagkatapos, agad siyang nasangkot sa mga kartel gaya ng Sinaloa Cartel. Nang namatay ang leader ng kartel noong 2010, itinatag ni Al Mencho ang sariling grupo, ang CJNG, na nangangahulugang kartel ng bagong henerasyon ng Jalisco. Ito ang bagong henerasyon at pinakamabangis na kartel sa Mexico. Dito lalo naging interesante ang lahat. Hindi lang droga ang negosyo ng kartel. Ilan sa pinakakumikitang operasyon nila ay ang panlilinlang sa timeshare at pagnanakaw ng gasolina. Ang timeshare scheme, na madalas target ang matatandang Amerikano, ay kumikita ng daan-daang milyong dolyar na kita taon-taon. Maaring sabihin na ang kartel na ito ay isang kriminal na imperyo. Dahil sa laki ng kinikita nila, may mga gamit silang parang makabagong militar. Tingnan at panoorin mo ito. Ang mga miyembro ng kartel ay parang sundalo, gamit ang armored na sasakyan, rocket, at sandatang militar, kaya mas mabagsik sila kaysa ibang kartel noon. Kapag hindi nila nakuha ang gusto, nagwawala sila at pumapatay para pilitin ang gobyerno sumunod. Ito ang dahilan kaya sinabi ito ni Pangulong Trump tungkol sa kartel sa Mexico ilang buwan, matapos mahuli ng US si Nicolas Maduro. Pakinggan ninyo. well, hindi talaga yun ang plano at magkaibigan kami sa kanya. Mabuting babae siya, pero ang mga kartel ang namumuno sa Mexico. Hindi siya ang namumuno sa Mexico. Ang mga kartel ang namumuno sa Mexico. Pwede tayong maging magalang at sabihin, oh, siya nga. Pero hindi. Natatakot talaga siya sa mga kartel na namumuno sa Mexico. Madalas ko siyang tanungin, gusto mo bang ligpitin namin ang mga kartel? Hindi, Ginong Pangulo. Hindi, pakiusap. Kailangan nating gumawa ng paraan dahil natalo tayo. Sa tingin ko, ang tunay na bilang ay 300,000 katao. Pero sinasabi ko lang na 100,000, napakaraming tao ang 100,000. Pero ang totoong bilang ay 300,000 nawala dahil sa droga. Karamihan ay pumapasok sa timog na hangganan. Marami ring dumarating mula Canada kung hindi mo alam.
Pero pumapasok sila sa timog na hangganan at kailangan talagang may gawin tungkol sa Mexico. Pero gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay na nagpapakita ng kapangyarihan ni Almencho. Ito ay recording ng tawag sa pagitan niya at isang pulis na tila nakikialam sa negosyo ng kartel. Pakinggan mo ito para malaman mo kung sino ang namuno sa Jalisco. Medyo brusko ito kasi leader ng kartel ang nagsasalita. Na terorista rin sa Estados Unidos. Kaya maaring i-restrict ng YouTube ang aming video dahil sa tawag na ito. Kaya kung maaari, maglaan kayo ng sandali at pindutin ang subscribe button sa ibaba. Malaking tulong ito para labanan namin ang algorithm. Ngayon, heto na ang tawag na iyon. Delta One? Uy, sino to? Makinig ka, anak ng si Mencho to, tanga. Ha? Mas mabuti pang sabihin mo sa mga tao mo na tigilan na kami. Si Mencho to, tanga. Paatrasin mo grupo mo, kundi babanatan ko kayo lahat. Alam ko na kung nasaan at sino ang 30 sa inyo. Pati aso nyo papatayin ko kung di kayo tumigil, bro. Hindi ka marunong mag-relax, pare. Anong palagay mo doon? Sige sir, utos ko sa pulis na umatras. Hindi. Mas mabuting huwag mong ibababa ang tawag, putang ina. Alam ko na ang kinaroroonan mo ngayon, tanga. Hindi sir, hindi ko ibinababa ang tawag. Sinasabi ko lang, ipapaalam ko sa kanila. Ayusin mo sarili mo. Hindi ba kayo nagkasundo na makipagtulungan sa amin? Nagkasundo tayong hindi namin kayo gagalawin tapos gusto nyong guluhin kami? Hindi po sir, sasabihin ko sa kanila na umatras. Pakinggan mo, sabihin mo sa mga putang inang tauhan mo na umatras dahil kayong lahat ay masayang tinatanggap ang pera ko. Mga baboy kayo. Hindi mo kaya, pare. Gino, Ayusin mo ang sarili mo, kundi ikaw ang gagawin kong halimbawa. Hindi Ginoo. Hindi po sir, wala na po tayong magiging problema. Mag-ingat ka dahil magpapadanak ako ng dugo kahit kailan. Alam mo na ang nangyayari. Hindi mo alam. Wala po sir, walang problema. Kaya kung gusto nyong maging magkaibigan tayo, maging magkaibigan kayo. Kung hindi, bahala na kayo sa buhay nyo. Alam ko po sir. Sobrang inis na ako na hindi nyo maintindihan ang mga tagubilin. Sir, kilala niyo ako. Alam niyo nakakampi niyo ako. Nagulat talaga ako. Gets ko na may inaalagaan kang tao at pamilya, pero ayusin mo rin sarili mo. Hindi ka nagre-relax, pare. Hindi, alam ko po sir. Huwag mong patayin ang telepono. Tatawag ulit ako agad para malaman kung nag-relax na kayo. Gets? Hindi, tatawag ako ngayon. Para sa inyo lahat yan, tol. Sabihin sa lahat na mag-relax, pakiusap. Oo, sigurado. At tatawagan kita ulit sa numerong ito. Hindi. Huwag mong tawagan ulit ang numerong ito. Ako na lang ang tatawag kapag pwede na. Sige, naintindihan ko. Pero huwag mong patayin ang telepono mo dahil ituturing ko yon na kawalang galang. Hindi po sir, ngayon ipapaalam ko sa kanila gamit ang ibang device. Magkikita tayo sa susunod. Sige, yun ang inaasahan ko. Sana pabayaan nyo kami. Opo sir, kilala niyo ako. Buo ang respeto ko sa inyo. Ganon din para sa inyong lahat at humihingi ako ng paumanhin sa masamang pananalita. Kasama ko ang tropa dito. Ipapaabot ko ang pagbati mo sa kanila. Sige, sabihin mo sa kanila na umatras at utos ko yan. Mahigpit na utos ko yan. Mahigpit na utos mula sa akin. We're done then. malinaw na. Sa Jalisco, hindi gobyerno o pulis ang may kapangyarihan, kundi si Almencho. Matagal nang hindi nahuhuli ng Mexico si Almencho o baka ayaw lang nila. Pero ngayong taon, may nagbago. Lalong tumindi ang pressure mula sa gobyerno ng US. Ilang buwan na ang nakaraan. Pumunta si Secretary of State Marco Rubio sa Mexico para makipagkita sa presidente ng Mexico. At 10 araw lang ang nakalipas, dumating ang US Special Forces sa Mexico para sanayin ang Mexican Marine Infantry. Hindi nagkataon ang timing na iyon. Ang impormasyon sa operasyong ito ay galing sa Joint Task Force na inilunsad lang noong nakaraang buwan kasama ang maraming ahensya ng US na may layuning tukuyin ang mga cartel network sa magkabilang panig ng hangganan. Mabuti na lang, noong nakaraang buwan, nagbigay ng panayam sa Reuters ang pinuno ng task force na nagdala sa atin ng maraming kawili-wiling kaalaman. Ayon sa kanya, iba ang operasyon ng mga kartel kumpara sa Al-Qaeda o ISIS. Iba ang kanilang mga motibasyon at istruktura. Sa tuktok ng kartel, meron kang ilang daang pangunahing miyembro. May halos 250,000 na independent contractor na tumutulong sa kartel magpuslit ng droga sa hangganan. Para maputol ang supply chain na iyon, kailangang tukuyin ng task force ang buong network. Sa kabutihang palad, ayon sa leader, ang kakayahan sa surveillance na ibinigay sa task force na ito ay halos at ika nga niya, malapit sa walang limitasyon. End quote. Ngayon, syempre, matapos gawing publiko ang operasyon, binigyang diin ng mga opisyal ng US
na ito ay isang operasyon ng militar ng Mexico. Pero ang task force ng US ang nagbigay ng detalyadong targeting package. Isang dossier na may lahat ng intel na kailangan ng Mexico para mahanap at mahuli si Al Mencho. Sa kasamaang palad para kay Al Mencho, hindi ayon sa plano ang naging paghuli sa kanya. Sa madaling sabi, nahanap siya ng mga Amerikano pero mga Meksikano ang pumatay sa kanya. Matagumpay ang operasyon at may mas nakakasatisfy pa rito. Kasama rito ang lalaking nakakita o namahala sa buong operasyon. Alam mo, mga 6 na taon na ang nakalipas noong 2020, sinubukan ni Al Mencho na patayin ang isang lalaking nagngangalang Omar Garcia Harfus. Noong panahong iyon, si Harfus ang kalihim ng seguridad ng mamamayan sa Mexico. Pinapahirapan niya talaga ang kartel, kaya ipinadala ni Al Mencho ang mga hitman para patayin si Harfus. 3 beses siyang tinamaan ng bala. Sa kabutihang palad, nakalakad siyang buhay kahit duguan. Naniniwala si Al Mencho na siya ang nanalo at nagpadala ng nakakatakot na mensahe sa mga opisyal ng gobyerno. Sa kasamaang palad, nagkamali si Al Mencho dahil si Omar Garcia Harfus na ngayon ang kalihim ng seguridad ng Mexico at siya ang taong namuno sa mismong puwersang pumatay kay Al Mencho. Nakapaghihiganti ang lalaking muntik mapatay makalipas ang 6 na taon. Ano pang mas nakakasatisfy doon? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang nangyari matapos mahuli si Al Mencho. Dahil dito nagsimulang pumangit ang lahat. Sa screen mo, makikita ang unang reaksyon ng kartel sa Puerto Vallarta. Sa puntong ito, posibleng hindi pa nila alam na si Al Mencho ay patay na. Ang akala lang nila ay nahuli siya. Kaya ginawa nila ang ginagawa ng mga kartel nitong mga nakaraang taon. Inatake nila ang lahat. Pinuntiriya nila ang mga sibilyan. Infrastruktura. Kahit ano na kaya nilang gawin para lumikha ng kaguluhan. Layunin talaga ay hadlangan ang special forces bago mailabas ang leader at pilitin ang gobyerno na ibalik siya. Pero sa pagkakataong ito, huli na sila. Tulad ng napag-usapan, namatay agad si Al Mencho matapos mahuli pero lalong lumala ang karahasan sa Mexico dahil dito. Sinunog ng mga miyembro ng kartel ang mga gasolinahan, international na paliparan at mga Costco. Bukod pa rito, hindi lang sa Jalisco naganap ang karahasan. Kumalat ito sa iba't ibang estado ng Mexico. May operasyon ang kartel sa iba't ibang lugar at ngayon, tumutugon ang lahat nilang miyembro sa pagkamatay ng leader. Naipit sa gitna ang mga inosenteng sibilyan at libo-libong turista, karamihan Amerikano at Kanadyano. Kinansela ng mga international na airline ang mga biyahe at ang ilan ay bumalik habang nasa ere nang malaman ang nangyayari. Hinimok ng US State Department ang mga Amerikano na manatili kung nasaan sila. Ang Puerto Vallarta, isa sa pinakasikat na destinasyon ng turista sa Mexico, ay halos naka-lockdown na ngayon. Nagbanta ang kartel sa group chat, nagagamit sila ng karahasan sa sibilyan, maliban kung susuko sa kanila ang pumatay kay El Mencho. Pero malabong mangyari yon, kaya totoo ang banta mula sa kartel. Ngayon, pag-usapan natin ang timing ng lahat ng ito. Isa sa mga Canadian na investigative journalist ay talagang natrap sa lungsod na ito. Ang pangalan niya ay Dan Dix. Sinusuri at dinodokumento niya ang mga pangyayari sa lugar. Pakinggan natin. Si Dan Dix ito ng Press for Truth Live mula Puerto Vallarta, Mexico. Kakadaan lang ng militar sa harap ko at sa pagkakaintindi ko, hindi ako dapat mamalagi sa kahit saan na may pulis or militar dahil sila ang target ngayon. Makikita nyo tila inabando na ang lugar ngayon dahil sa mga nasusunog at umaasong sasakyan sa likod at dito. At napakatindi ng situation ngayon. Tulad ng sigurado akong narinig mo na, may isang mataas na miyembro ng drug cartel, si El Mencho, na napatay. Naniniwala akong may 15 milyong dolyar na patong sa ulo ng taong ito at patay na siya ngayon. Ito ang dahilan ng pagsiklab ng situation. Parang war zone na ang lugar ngayon, mga kababayan. Naglalagay ng mga barikada sa kalsada ang kartel, pinapahinto ang mga sasakyan, isang buong bus ang sinunog. May mga miyembro ng kartel na parang militar na talaga ang itsura, seryoso ang mga taong to. Hindi basta-basta ang mga taong to. Sinilaban ng isang Costco. Inatake ang ospital, nagkagulo at nagtakbuhan ang mga tao para iligtas ang sarili.
Sa kabutihang palad, sa pagtatapos ng araw, nagkaroon din tayo ng magandang balita. Nagpadala ang militar ng Mexico ng maraming sundalo at nakuha na nila ang kontrol sa paliparan at karamihan sa pangunahing lungsod. Pero hindi pa ito tapos. Narito ang maaring mangyari. Posibleng mauwi sa digmaang sibil ang kartel. Mag-aagawan ang mga tenyente ni Almencho sa kontrol ng imperyo, mga ruta ng droga, timeshare scam, at pagnanakaw ng gasolina. Lilipat ang karahasan mula lungsod papuntang baryo at magiging hindi gaanong lantad. Pero di pa rin bababa ang kalupitan. Bukod pa rito, may isang mahalagang bagay na dapat isaalang-alang. Wala nang sasama pa sa timing para sa Mexico. Magsisimula na ang FIFA World Cup sa loob ng ilang buwan. Isa ang Mexico sa 3 host countries. Nakatutok ang buong mundo. Baka humupa na ang karahasan sa panahong iyon. Pero ang mga larawan ng nagliliyab na lungsod at naipit na turista ay hindi agad mawawala.